Paano kung si Kim Jong-un ang magiging presidente ng Pilipinas? Elections Day, dumating na ang araw na pinakahihintay natin. Pipili na naman tayo ng panibago mga opisyal na mamumuno sa ating bansa. Tapos na ang lahat na bumoto at binibilang na lang ang mga ito upang malaman kung sino ang nanalo. Panghuling araw na iyon ng pagbibilang. Para sa presidente, dikit ang boto ni Leni Robredo, Bongbong Marcos at Manny Pacquiao. Sabik ang lahat sa resulta. May mga nakasuot ng pink sa kalsada, habang ang iba naman ay sumisigaw ng Bongbong! Bongbong! Maya-maya pa ay biglang natigil ang coverage ng pagbilang ng mga boto. Nagulat ang lahat. Anong nangyari? Sino na ang nanalo? Biglang bumalik ang coverage. Nakikita mong tila kabado ang mga reporter sa TV. Bigla na lang nag-anunsyo. Magandang gabi sa ating lahat. Opisyal lang tinigil ng COMELEC ang pagbibilang ng mga boto. Biglang napunta ang kamera sa isang lalaki na nakaupo sa isang magarang upuan. Nagpatuloy ang pagbabalita. Tumigil na ang pagbibilang ng mga boto dahil may presidente na tayo. Magbigay pugay kay Kim Jong-un, ang panibagong presidente ng Pilipinas. Nakakatakot pakinggan, di ba? Lalo na kung napanood nyo na ang iba pang videos namin tungkol sa North Korea. Sa video na ito, sasagutin natin ang tanong, paano kung si Kim Jong-un ang presidente ng Pilipinas? At nangyari na nga ang kinatatakutan ng lahat. Umupo na si Kim Jong-un sa Malacanang Palace bilang presidente ng Pilipinas. Mula sa isang demokratikong republika kung saan nakaatas sa 3 branches ang pagpapatakbo ng bansa, naging mahigpit na dictatorship na ang Pilipinas. At nakita ang pagbabagong ito nang ipinakalat na ni Kim Jong-un ang kanyang mga sundalo sa lahat ng parte ng bansa. Giniba at inalis ng mga sundalo ang kahit anong rebulto na nakita nila. Kay Rizal man ito o sa iba pang mga mahahalagang tao sa kasaysayan ng Pilipinas. Pinalitan ito ng mga sundalo ng rebulto ni Kim at ilang mga bandera. Binago din ni Kim ang kalendaryong sinusundan ng Pilipinas. Ang taon ng kanyang pagpasok sa Pilipinas ang magiging pinakaunang taon ng ating bansa. Sa madaling salita, bumalik tayo sa taong 0001. Nanawagan din si Kim sa lahat ng mga OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa at pinabalik niya ang mga ito at kung hindi ay hindi na sila makakapasok pa sa bansa at hindi nakikilalanin bilang mga Pilipino. Para naman sa mga foreigners na nasa bansa, pinaalis na silang lahat ni Kim Jong-un upang wala nang taga-ibang bansa sa loob ng Pilipinas. Pagkatapos nito, nagpadala ng survey si Kim Jong-un sa mga tao at sa iba't ibang pamilya sa Pilipinas. Sa survey, tinanong ang mga tao kung tanggap ba nila ang pamamahala ni Kim at kung gaano sila katapat sa bagong presidente. Matapos niyang makuha ang resulta, hinati niya ang mga Pilipino sa 3 social classes. Ang unang klase ay ang mga matataas na opisyal ng Pilipinas na nangako sa kanya ng matinding katapatan. Kabilang din dito ang iba pang mga mayayaman na nanumpa din ng katapatan sa kanya. Ito ang pinakamataas na social class. Ang pangalawang social class ay ang mga ordinaryong Pilipino na nagbigay din ng suporta kay Kim at ipinangakong magiging tapat sa administrasyon. Sila ang bagong middle class ng Pilipinas. Ang panghuling class ay lahat ng hindi sang-ayon sa pamumuno ni Kim at ang mga kumontra sa kanyang pag-upo bilang presidente. Kahit gaano ka pa kayaman o kaimpluwensya, kung hindi mo sinusuportahan si Kim, kabilang ka sa klaseng ito. Kabilang din dito ang mga kriminal. At dahil pinag-uusapan na din natin ang mga kriminal, mas pinahigpit pa ni Kim Jong-un ang mga batas sa Pilipinas. Nagkalat ang mga sundalo sa daan at lahat sila ay nakamasid lang at nakabantay. Maliit lang na violation ay pwede ka na makulong o ipadala sa mga labor camps. Kahit isang maliit na biro lamang tungkol sa presidente ay isa ng grounds para makulong. At para sa mga nagtatanong, ipapadala ka sa isang lugar kung saan bibigyan ka ng mga mabibigat na trabaho upang mapagbayaran mo ang iyong naging kasalanan. At hindi lang dyan nagtatapos. Mula noong umupo si Kim Jong-un, damay na ang iyong pamilya hanggang sa 3 henerasyon. Paparusahan din sila kahit wala silang kinalaman sa krimen. Dahil dito, hindi na rin masyadong lumalabas sa mga tao sa kanilang bahay. Marami ang nagmumukmok na lang sa kanila. Kahit ang pagsimba tuwing linggo ay iniiwasan na din ng mga tao dahil pwedeng makita ang pagsamba sa Panginoon bilang isang pagtatraidor sa presidente. Konting pagdududa lang ng mga sundalo ay huhuliin ka na nila.
Matapos ang ilang linggo, inanunsyo ni Kim Jong-un sa publiko na libre na ang pag-aaral mula sa mababang paaralan hanggang sa kolehiyo at agarang ipinasara ang lahat ng mga pribadong paaralan. Pagkatapos ng isang taon sa kindergarten, pinapaaral sa primary school ang mga bata sa isang paaralan na itinayo ni Kim Jong-un. Tinawag niya itong People's School. Pag nakagraduate na sila dito sa edad na 9 years old, sa secondary schooling naman sila papasok at lalabas sila dito sa edad na 16. Ikinatuwa ng maraming Pilipino ito dahil malaki ang natipid nila sa mga gastusin. Subalit hindi pa tapos si Kim sa mga changes. Simula ngayon, hindi na mga subjects tulad ng math, English o history ang ituturo sa mga estudyante. Lahat ng ituturo sa kanila ay nakasentro sa Kim family. Ang kwento ng pamilya mula pa sa lolo ni Kim na si Kim Il-sung hanggang sa ngayon. Ituturo na din sa mga estudyante ang Juche. Isa itong ideolohiya tungkol sa self-reliance at independence, na tayo ang may hawak ng ating tadhana. Ang nakadiskubre nito ay ang lolo ni Kim. Higit sa lahat, obligado ang pagbibigay ng military service para sa bansa sa edad na 17, lalaki man o babae. Kasabay ng pag-anunsyo ng bagong educational system sa Pilipinas, may malaking pasabog pa ang bagong presidente. Ipinakuha niya sa kanyang mga sundalo ang lahat ng computer at laptop na pagmamay-ari ng mga Pilipino. Piling-pili lang ang pwede magkaroon ng sarili nilang laptop o computer at minomonitor ng gobyerno ang pinaggagawa nila. Nakarehistro lahat ng nagmamay-ari ng computers at may application dito kung saan makikita ng gobyerno kung ano ang ginagawa mo. Pinasara na din ni Kim Jong-un ang lahat ng internet providers sa Pilipinas maliban sa isa. Ang natitira ang magiging provider sa lahat ng mamamayan ng Pilipinas at ipinaiba din ni Kim ang mga websites na pwedeng bisitahin ng mga tao. Hindi na pwedeng bisitahin ang paborito nating social media websites tulad ng Facebook o Instagram. Hindi na din tayo makakapanood ng Netflix. Karaniwan sa mga websites na pwedeng bisitahin sa internet ay tungkol sa mga plano ng gobyerno at propaganda ni Kim Jong-un. Marami ng aspeto ng buhay sa Pilipinas ang kinokontrol ni Kim at isa pa dito ay ang turismo ng bansa. Kinuha ni Kim ang paghawak sa mga airports sa Pilipinas upang ang gobyerno mismo ang nakakaalam kung sino ang mga foreigners na pumapasok sa bansa. Mahigpit si Kim sa mga taga-ibang bansa at hindi niya pinapapasok ang sinumang media mula sa ibang bansa. Sa mga sumunod na buwan, gumawa ng mga programa si Kim Jong-un upang mapalago ang ekonomiya ng Pilipinas. Nagpapadala siya ng mga Pilipinong manggagawa sa mga labor camps sa iba't ibang bansa sa mundo at binubulsa ang malaking parte ng kanilang kinikita. May iba na pumayag na lang dito basta't makaalis lang sa kamay ng bagong presidente. Mapupunta sa gobyerno ang malaking parte ng dapat kitain ng mga laborers na ito. At dahil si Kim ang maituturing nating one-man government ng Pilipinas, sa kanyang personal na bulsa dumediretso ang pera. Imbis na gumanda ang lagay ng ating ekonomiya, mas lumala pa ito sa mga sumunod na taon. Halos lahat ng pera ng gobyerno ay nilaan ni Kim sa pagpapalakas ng military power ng Pilipinas. Malaki ang ginastos niya para sa paggawa ng mga nuclear weapons at pagtetesting nito sa mga bundok. Malaki din ang napupunta sa luho ng bagong presidente. Mamahalin ang taste ni Kim Jong-un at ginagamit niya ang pera ng mga tao para dito. Imported mula sa iba't ibang bansa ang kanyang mga pagkain at inumin. Marami rin siyang magagarang sasakyan at kagamitan na binili. Gayunpaman, hindi pa rin ito ang pinakamasamang ginawa ni Kim sa bansa. Ayaw niya ng mga disabled citizens dahil sa tingin niya ay pampabigat lang ito sa Pilipinas. Kaya naman, lahat ng sanggol na ipinapanganak na may disabilities ay pinapapatay niya. Ilang taon pa lang namamahala si Kim Jong-un sa Pilipinas at malala na ang lagay nito. Bagsak ang ekonomiya, takot ang mga tao at ang tanging nasisiyahan sa nangyari ay ang presidente lamang at ang kanyang kaalyado. Ano pa kaya ang mangyayari sa susunod na taon? Teka, what if lang pala ito? Pwede na kayong kumalma. Ang mga binanggit ko ang posibleng mangyari sa Pilipinas kung si Kim Jong-un ang magiging presidente natin.